balang Espiritu sa imong presensya sa among taliwala karon. Salamat nga ikaw galihok, ubulihok pagyud magpadayon nga manglihok hangtod among madawatan ang amo ang bahin karong kabuntagon. Nagtuomi Lord nga sa panahon na ami Ginoo sa panimbawon isinggit imong pangalan daygon ka daagay di ikaw mamuhat in a very special way. So this morning Lord, once again we are so excited Ginoo sa imong pagabuhaton. Nagsugod na ka Ginoo paghikap ka namo og imo kining tiwason hangtod Ginoo mahuman kami karong kabuntagon og mamauli kami Ginoo nga balo namo o Dios ang amo ang bahin. Ya dili ni kutob nga among nadawatan ang amo ang Ginoo ang bahin. Amo ning ihatag og i-share ngadto sa uban. Labi na gyud sa among pamilya para kaming tanan magakalipay sa pag-alagad nganha kanimo. Ginoo dawata ang dungog himaya nganha lamang kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Inay mong katapat mina, good morning. It's so good to see you this morning. Sige, dita maglangan kay napamagot ay buhaton unya taud-taud, but please remain standing as we read our text this morning. Ecclesiastes chapter 1 verses 1 to 11. Very familiar ni siya nga mga balasahon or verses, pero natay mga bag-o nga mga pagpadayag nga gikan sa balang espiritu, of course. Okay, Ecclesiastes chapter 1, 1 to 11. Everybody read. Sabay mo sa akong basa ha. Louder this time. Verse 1. The words of the teacher, son of David, king in Jerusalem. Meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. What does man gain from all his labor at which he toils under the sun? Generations come and generations go, but the earth remains forever. The sun rises and the sun sets, and hurries back to where it rises. The wind blows to the south and turns to the north. Round and round it goes, ever returning on its course. All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. All things are wearisome, more than one can say. The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say, look, this is something new. It was here already, long ago. It was here before our time. Last verse. There is no remembrance of men of old, and even those who are yet to come will not be remembered by those who follow. God bless the reading of His Word. Manglingkod tang tanan. Father God, thank you for the Word. Ang nagtuoy mi Ginoo naa ka Ginoo mga pulong para kanamo karong kabuntagon. Amen. Good morning everyone. Sa makausap pa dako kaing opportunity o pribilehiyo nga akong gi-consider nga nanatsud ko sa tubangan makabarog sa inyo ha. Every time nga naga ni preacher din he always remember this is not our word, it is the word of the Lord. So nga to lang yung mahimong attitude or batasan is just to have the heart of expectancy and the heart of faith to really receive it so that makapahimulos o makapahimulos ta niini. Amen. So karong kabuntagon sama sa akong giingon ang ato ang text kanang very kanang common na kaayo kan usually ginawali ni sa ato ang pastor. There was one time kung tama ba ni bako nga giwali ni Kuya Chris ni Pastor Chris unya kapuputo kay nga pagpadayag no nga gisgutan niya mahitungod ang kinabuhi sa tao. Unya karong kabuntagon ang atong verse nagisgot yun ni siya actually all about life kanang about sa kinabuhi ba. Kanang every time gud nga mag-study gani ko kanang hapit nang ako ang turno nga ako na po'y magwali kanang mga pila ka Sundays karon. Nagapamalandong gyud ko kay Lord ana niya. Very observant ko sa mga panghitabo sa palibot ba kay para sa kuha mas meaningful bang good, mas relatable ba, mas makarelate ko ako mismo nga magwali niya, of course kamo nga maminaw. Kung atong hisgutan pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo, maghisguta sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, panghitabo sa atong palibot. Una nga, sa dihang nagbasa ko,
nibalik ko basa sa Ecclesiastes kay everyday gabasa man jud ko kanang Proverbs kay lagi one chapter of Proverbs a day kicks the devil away, no? Kay ang Proverbs manggod na siya 31 ka chapter. Unya ang ato ang bulan naman kasagaran 30 to 31 except ang February kay 28 or 29 mo na nga kanang pasok yun kay mga everyday na kay basahon nga usa ka chapter sa Proverbs. Pero there goes nagpadayon ko sa akong devotional. Gibasa na po na akong Ecclesiastes unya. There nakapamalandong ko ba. So usa lang kay kasimple kay kamatuuran nga dapat kita nga mga tao mapahinumduman. O say manggod basta manggod ng simple na kay ordinary na kaayo murabag ang ato pong pagdawat ni ordinaryo lang pod to the point nga say murag ato na lang siyang ginaordinaryo pod og kanang pagsabot, pagkinabuhi, wala nato kay tagain nagdako kay nga mga bili. Muna karong kabuntagon ang atong hisgutan is all about simple truth or simple facts in life. Mga simple lang kaayo nga mga kamatuoran mahitungod sa kinabuhi. Unya kini siya atong tun-an as we go along. Ani nga libro sa Ecclesiastes. Actually, ang ako adjung study gikan gyud sa chapters 1 to 5. Pero ako lang gikuha-kuhaan. Hangtod pag actually 12 sa last good nga chapter. So ato na siyang hisgutan karon. Okay. Ingon pa din as introduction. Ingon pa. From birth to death, the in-between is the most challenging journey. No? Gikan sa pagkatawo nato hangtod namatay ta kay mamatay man gyud ta. Ay lang mo sutik simba ko diha kay di gyud na mapugngan, mamatay gyud ta. The in-between is the most challenging journey. The various activities happen in between and how it was being done and about the things we are about to do then. The end result is very surprising or it could be somehow sa tuay is kanabang murabag dili gyud siya actually surprising pero murabag makaingon ta ba nga mao na gyud ni pagkahuman sa tanan. After all that has been said and done, maugid ni ang mahitabo sa kinabuhi. Even human wisdom, even those who are godly, serving the Lord, has limits, na limitasyon, how to understand life to its full meaning. Mga Ecclesiastes chapter 8 verse 17, atong basahon ha. By the way, ang background sa Ecclesiastes, ang writer ani si King Solomon. Si King Solomon, anak siya ni King David kay Bathsheba. Unya kabalo tanan nga si King Solomon manggialamon kay bright kaayo siya nga hari. Nga bisan pagkinsa nga mga hari long time ago, even mga hari karon wala gyud makalabaw sa pagkamanggialamon ni King Solomon. Ingon pa siya di Ecclesiastes chapter 8 verse 17 atong basahon. Okay? Then I saw all that God has done. No one can comprehend what goes on under the sun. Despite all his efforts to search it out, man cannot discover its meaning. Even if a wise man claims he knows, he cannot really comprehend it. Unsay buti pasabot nga sa mga nahitabo diri sa kinabuhi nato, wala gyud ni isa kanato makasabot. Unsa gyud ang mga nagakahitabo ba? Siguro portion or partial of it natay nasabtan, labi na kita nga Kristohanon kay sa dihang nag-alagad ta sa Ginoo, ang atong relasyon sa Ginoo mo'y nahimo mang patinga or may nahimong kana bang ato ang kanang ato ang dependence ba sa iyaha ba na establish the moment we have this relationship with the Lord. And for that, of course, nagaampo ta every now and then sa ato mga prayers nga Lord tagay kog kaalam para makasabot ko Ginoo sa mga nagakahitabo sa ako ang kinabuhi. Pero bisan pa ni ana, ang kamatuoran nag-ingon nga dili gid nato masabtan ang tanan nga nagakahitabo sa atong kinabuhi. Apan naay mga simple nga mga butang nga atong tun-an karon nga maghatag sa ato og guidance ba para at least ang atong kinabuhi ato siyang ma-assess, ma-evaluate na pud nga tama day no. Bisan unsa pa siguro ka komplikado ang kinabuhi. Bisan tuod na mga butang nga medyo mysterious sa ato, di na to matungkat ang kahulugan niini. Apan naay mga pipila ka butang nga gusto sa Dios nga atong masabtan para dili ta ingon ba nga mula ka without sense of direction. Tapos well directed ta, well guided ta ni Lord, pinaagi sa power sa Holy Spirit. Pero ang writer aning Ecclesiastes, bisan pa sa iyang pagkamanggialamon, nagyud gihapon siya mga butang nga wa gyud niya nasabtan. Namatay na lang siya, unya
nadawat na niya ang reward gikan kay Lord, pero there are still certain things nga sa iyang kinabuhi wala gyud siya matubag sa dihang nabuhi pa siya. And so with us, dear brothers and sisters, hangtod karon nagtuo ko, we are still searching. We are still looking for a meaning or for a real meaning. Ug kana bang tinuod gyud ba nga kahulugan sa atong kinabuhi. Pero dili man gud ang tanan ipadayag ni Lord. Apan naay mga pipila nga ipasabot ni Lord sa atoa para ang ato ang kinabuhi mahimong hapsay unya ato gyud siyang sundon. Para samtang nagkinabuhi at nagpaabot ta sa iyaha, magmalipayon ta serving the Lord. Muna pa dinhi 8:17, then I saw all that God has done. Nakita man natong sigihimo ni Lord, no, dili gid siguro tanan nga mga butang diri sa kalibutan, naman siya mga limitasyon. But no one can comprehend what goes on under the sun. Wala gyud makatungkad niini unsa gyud nahitabo ilalom sa landong sa kanang sa adlaw. Despite all his efforts to search it out, man cannot discover its meaning. Even if a wise man claims he knows, he cannot really comprehend it. Bisan ka ng mga tao nga gitawag nga mga scientist, mga manggialamon, mga researcher, o unsa pa na sila dinha, bisag grabe na ilang ginahimo nga mga research, but still dili gyud nila matungkad unsa gyud ang mga plano o ginahimo ni Lord sa atong kinabuhi, hilabi na sa kinatibuk-an diri sa kalibutan. Apan usa ka importanteng butang nga atong sabton, samtang atong i-establish ni siya nga learning this morning, nga despite of kanang the limitless or the limitations rather of our comprehension about what God is doing in our lives. Pero ang importanteng butang nga dapat atong kuptan karong kabuntagon samtang magsugod ta ani nga study is that life centered in God. Life centered in God has meaning. Ang kinabuhi nga nakasentro nga na sa Ginoo na gyud siya'y kahulugan. Amen? Because without God, nothing else satisfies. Akong balikon ha. Ang kinabuhi nga ang Ginoo mo'y sentro na agyo'y kahulugan. Na gyud siya'y katuyuan, na siya'y kanang kaabtan. Ay kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, nothing else satisfies. In short, only in God we can find satisfaction. With Him, all our life and other good gifts that we receive from now or in the future are to be gratefully received. Diha kaniya kining kinabuhi nato o kini mga maayong butang nga naa ka nato karon, dapat ato ni siyang pasalamatan. Og ato ni siyang gamiton para mag-enjoy ta sa atong kinabuhi. Kung atong basahon ang libro sa Ecclesiastes, ang writer din hingabuk nag-ingong gyud siya nga ang mga butang nga gituga gihatag ni Lord sa atong kinabuhi, samtang buhi pa ta, ato gyud na siyang i-enjoy. In fact, nga i-portion din nga as long as we live, let us enjoy life, let us eat and drink. Mabit na gibarugan sa uban nga lagi di ba ningon ang Biblia kay ningon man ang Bible nga magkaon ta nga mag-inom mo na nga sila pod magsipod sila inom. Pero ang gi-mention diri ni Lord nga inom, dili man inom nga makaang kanang bino nga makahubog. Kanamang pag-inom, kanabang naaman siya ginaalaw nga mga ilimnon para ng mga tubig, di ba? Inom man gyud tag tubig, ang mga juice nga good for the body, good for the health. But never good si Lord, nagaingon ba nga maayo ang pag-inom. Muna nga, dili gyud ta mo sitel anang idea ba nga, di ba, gingon man si Biblia sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26, i-quote pa gyud ang verse ba nga, samtang buhi pa ta, magkalipay ta sa kinabuhi ang gihatag ni Lord, let us eat and drink. So, say, mamisled ta na ba, sa mga drinks lang nga dapat atong imnon. Dapat mahimutang manggialamon, unsa lang gialaw ni Lord, nga atong imnon. And of course, ang encouragement ni Lord, mag-enjoy gyud ta sa atong kinabuhi, kay gasa man ni sa Ginoo. We will never pass this way again. Muna ato gini siya nga-enjoy. Muna from here on, magtuon ta, sama sa akong giingon, ang ato ang tema karong kabuntagon mao ni siya, simple truth in life. Mga simple nga mga kamatuoran mahitungod sa kinabuhi. Ya tulo lang ni siya kabuok. Nga atong isgutan daghan pero magsita lang ko tulo lang. Nga simple nga kamatuoran because life must be lived in simplicity.
Dapat di nato himuong komplikado atong kinabuhi. Simple lang man gud ang mga choice dapat nato ba? Labi na kung naatay Dios sa atong kinabuhi. So what are the simple truths in life that we need to live by? So simple truth in life ang ato ang tema karon. Number 1, life is too short. Usa ka simple nga kamatuoran nga dapat nato kanunay bantayan o dapat atong ibutang sa atong kasing-kasing o gunang-huna samtang miapatan nining kalibutan. Number 1, life is too short. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11 atong basahon. Ang kinabuhi mubo lang gyud kaayo, no? So dapat kana siya ang ato ang himuong part ba nga magbagting sa tong unang-huna ba nga kining kinabuhi nga naa sa ako mubo ra baya gyud kaayo ni unsay dapat na akong buhaton. Okay, atong basahon 3:1 to 11. There is a time for everything and a season to every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain, a time to search and a time to give and a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time to warn and a time for peace. What does the worker gain from his toil? I have seen the burden God has laid on men. 11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. I want you to focus your attention in word, the last nga kuan ba nga line ipa dinhi. Verse rather. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. Nagahimo og nindot nga mga butang si Lord sa atong kinabuhi. Ang mga pipila na niini aton na nasinatian. Nay mga butang nga ga-enjoy na ta, napatay mga butang nga ginadamgo pa nato. Apan saad ni Lord, nga himuon niyang nindot ang mga butang nga ni sa atong kinabuhi. Ug ingon pa siya dinhi, He has also set eternity in the hearts of men. Yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. Ang Ginoo na siya giplastar ba, na siya gisaad nga eternidad alang kanato, di ba? The moment we receive Jesus as our Lord and Savior, gipasabot man ta nga ang atong relasyon kay Lord, kay Jesus Christ, muna siya ang ato ang kanang dalan ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can comes to the Father except through Him. Pero bisan pa ni ana nga mga pulo nga ginasulti ni Lord kanato, but still, usahay na yung mga butang nga di pagod nato masabtan ba? Unsa ang pamaagi nga ato yung makabot ang tinuod nga saad ni Lord nga eternidad. Usay ma-confuse ta, dagan sa mga tao, mawala pa sa focus, usapang mga tao, mawala sila mga priority. Muna karon ginapahinumduman ta ni Lord kaning simple nga kamatuoran ba nga dapat gud maanaas atong kasing-kasing kanunay para dili ta mahimong kanabang kanang relax lang ba sa atong pag-alagad. Ginagamit ni pastor di nga mga word katong during kanang training time nga daghan sa mga Kristohanon karon kanabang magpahayahay na lang ba, pa-relax na lang ba. Dili sila mindful unsa ang kinabuhi o unsang kinabuhi nga ilang kinabuhi karon. Muna this morning ginapahinumduman ta para di ta sidetrack ba? Di ta ingon di ta ingon nga mag-relax lang ba, magsalig lang ta ba nga amo ni ang kinabuhi. Kay atong hinumduman, life is too short. Mubo lang yun ang kinawik nga atong basahon ng ato ang balikog basa ang Ecclesiastes 3 verse 1 to 11. There is a time for everything. If we will say time, it is bounded. Kana limitado lang na siya. Dili na siya hangtod. Though time is divinely appointed to us, given to us by the Lord, but it has a limit, na siya limitasyon. Muna kinahanglan cautious ta ba nga, di lang ta kanang attach ka ini ning kalibutan nga as if we think ba nga, diri ra gyud ta magpuyo, kay the truth is, dili gyud ta dinhi modurar. Nagi panahon unya nga matapos ning kinabuhia.
Nay panahon nga dili na ta wala na ta dinhi og ang pangutana asa man ta padulong kung galing wala ta nata ni kinabuhi sa langit ba ta or sa impyerno. Muna ang kamatuoran nag-ingon, mubo lang gyud kaayo ang panahon nato diri sa kalibutan. Life is too short. There's a time to be born and a time to die. Now, ang span of life ba, the in-between during birth and death, muna siya actually ang pinaka-challenging nga journey. Sa dihang natawo ta, wa man ta kabalo hangtod asa og kanus ata mamatay. O man ta kabalo kung 1 year ba ta, 2 years ba ta, 5 years ba ta, 20 years ba ta? Wala may nasayod nato ni ana. Nang unsang atong buhaton para kining mubo nga kinabuhi nga gihatag ni Lord sa atoa, mahimo siyang mapuslanon. Inga pa din sa Psalms 90 verse 10. Okay? Okay. If life is too short, hangtod og pila lamang katuig ang atong kinabuhi. Tagang may nga ideya ni Lord sa iyang Biblia, pero di gyud siya maoy standard ha. Pero yung pang Psalms 90 verse 10, the length of our days is 70 years or 80. If life is too short, kung atong tanaawon ang pulong sa Ginoo, unsa may iyang giingon may tungod sa span of life sa tao. Unsa ang ka-short ang short? Okay? If life is too short, unsa ka mubo ang mubo? Atong tanaawon gamay ang Psalms 90 verse 10. The length of our days is 70 years or 80. If we have the strength. Yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Sa atong generation karon, kanina lang halos ang span of life sa usa ka tawo. Kaniadto sa Old Testament, dagko man to silang mga edad no na si Methuselah, pinaka-oldest man. Pila man siya katuig? 700 something. No, ang uban 300, ang uban 100. Kaniadto sa Old Testament nga mga tao, tagas-tagas gamay ang ilang kinabuhi. Medyo taas ang ilang kinabuhi, pero short gud gihapon kung atong ikumpara sa eternity. Diba? Kung yung tag-eternity, wala magyunay katapusan. So kung kita ang tao nabuhi siya 300 years, compared to eternity, short lang yun gihapon. Pero ang Biblia nag-ingon nga, the length of our days is 70 years or 80 if we have the strength. Ang tao, kung medyo naapag kusog, kung dili siya bisyoso sa iyahang early times, katong bata pa siya, dili siya daghag ka ng mga kanang pag-abuso sa iyang kaugalingon, posible nga mutaas pag yun yung kinabuhi, abot siya 70 or 80. Una ay kusog. Yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass. Pero kung atong pangutan-on ni mga taong nag-edad og 70, 80, ato silang interviewhon kung kumusta ilang kinabuhi, daghang gyud nagmoingon nga ginakapoy na sila sa ilahang edad. Mingon na gyud na sila nga kapoy na ning kinabuhi. Labi na kung na sila ginabati. Physically dili na gyud sila nga naka-healthy. Muna kung moabot kag 70 or 80 years old, favor na ni Lord. Pabor na kayo ni Lord. Nataigsuon nga bago lang yun nato gilubog, no? Si Brother Inar Ramitan, 72 siya. So this means nga, grabe na yun ang pabor ni Lord sa iya. Kaya naabot man siya 70. But prior sa iyang kamatayon, of course, dagang siya nasinatian nga mga physical challenge. Dili lalim ang iyang giagihan. Iyang pamilya mismo mag-ingon nga dili lalim for 14 years. No, nagsuffer siya sa iyahang katong natake siya, na-stroke siya. From there on, grabe ang challenge niya. Doon nagtuog yun siyang naging milagro si Lord nga buhaton siyang kinabuhi. Naagyoy gihimo nga milagro si Lord siyang kinabuhi. Kay kada adlaw is a miracle. One day added in our lives is a miracle. Dili na siya automatic mayong ka ba nga, ugma, kanang mabuhi pa ko niya. Pag mata nimo sa buntag, barag okay na ka, kay feeling nimo, natural thing na lang yun na nga mabuhi ka. No, kung dili i-allow ni Lord nga mabuhi ta one day at a time, mula na yun ta din hinining kalibutan na. Muna kada adlaw samtang buhi pa ta magpasalamat ta kay Lord, kay milagro na siya. Kay klaro kay Biblia nagingon, 70 or 80 years, pwede mabuhi pa ang tao. Kana kung natay kusog, kana kung dili ta bisyoso, dili ta daghag mga
Ginahimo nga kanang kadaot sa tong kagalingon, pero kung kita'y bisyoso ta, mas maubos-ubos pa gyud na. Ang menteryo mismo nagpamatuod nga ang kinabuhi sa tao, pwede siya mahanaw, pwede siya mo expire at any time. Naigagmay nga mga lungo, nga kanang pansyon, ay mga dagko. Kanang physical na siya nga kanang kamatuuran ba nga, dili na to masayra ng atong kinabuhi as to when. And because life is too short, do not boast about tomorrow. James chapter 4 verse 13 and 14. No, di ta manghambog ba kay tungod kay naapatan nining kinabuhi usay ang ato ang ginahimo murabag madunggan ako ning gingon ni pastor din kanunay nga murabag relax na kay ta ba murag okay na ta ba. No, dapat dili ta mahimong kampante. Kaingon pa dinhi ang James chapter 4 verse 13 to 14. Now listen. You who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Verse 15, palihog, wala ko nasulat ang verse 15. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Unsay buti pasabot ni ini? Now listen. Kita nga nag-ingon nga karon adlaw ugma moadto ko ani nga syudad, maghimo kog negosyo, dili man gyud daotan ng negosyo no sama sa atong ginaingon samtong naapatan nin kalibutan maningkamot ta. O dapat atong masabtan atong mga priority. Karong adlaw moadto ko mo shopping ko, unsa na siya bakasyon ko. Maghimo kog business, mag-put up kog business, maghimo kog kwarta, maghimo kwarta, mag-gather kog kwarta, mga confession ba. Ingon pa dinhi ang nagsulat. Why? Ngano? Kabalo ba ka unsay mahitabo ugma? Nga kumpiyansa man kay kami ingon nga ugma naklibuhaton ugma kani akong business. Dahil kay tagplano sa atong kinabuhi. Ngano kabalo ba day ka unsay mahitabo ugma? Unsa man day ang kinabuhi ingon siya, what is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Nining kinabuhi nato mo tagyamog lang ba? Kabalo mo sa mist o sa yamog. Kana bang sa kabuntagon ato silang makita pero pag silang sa adlaw mga wala ra pud na sila. Ingon ana ang kinabuhi. Di ta kaingon nga ugma na apata. Kay si Lord lang yun ang nasayod. Ang Ginoo may nagkupot sa atong kinabuhi. Ang dapat natong buhaton, dapat yun magsalig ta kay Lord. Another verse nag-ingon dinhi, Psalms 90 verse 12. Tungod kay wala man tay control sa atong kinabuhi, tungod kay wala man ta nakasayod unsay mahitabo sa atong kinabuhi, unsa man dapat natong buhaton, Psalms 90 verse 12. Ingon pa dinhi, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Tudloi ko Ginoo sa pagsusi sa adlaw, akong adlaw, para kanang makinabuhi nako ni siya nga mapuslanon gayo that we may gain a heart of wisdom. Tudloi ko Ginoo kung pipila na lang ka adlaw ang kinabuhi or unsaon ako pag-spend, unsaon ako sanang spend sa Bisaya. Pagkonsumo ang mga adlaw nga imong gihatag kanako para na ako'y kaalam unsaon ako paggamit niini. That should be our prayer. Kada adlaw mga itag kaalam kay Lord. Ginoo kining kinabuhi nako hinulaman ra baya gyud nako ni sa imuha Ginoo. Ya mubo ra pud ni siya Lord, wala ko kabalo unsay may tabo ugma. Every split second something can change. Usa lang ka ana, pwede mahitabo. Karon nagstoryahanay pata, niya taod-taod, wata kabalo. Wala na. Either nagsakit ka or na kay mga challenges along the way. So nobody knows. Muna nga tudloi ko Ginoo saon ako pagpahimulos ning mga panahon nga imong gihatag kanako. If life is too short, that's the fact, that's truth. Unsaon ako Ginoo paggahin ang akong kinabuhi para mahimo kong mapuslanon sa imuha. Of course, klaro kaayo. Kanunay ang gingon sa Ginoo sa atua, let us offer this life to the Lord as living sacrifice. Romans 12:1.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. There's no other way nga mahimong mapuslano ng atong kinabuhi. Kay mubo lang atong kinabuhi di sa kalibutan, unsaon nato nga mapuslanon kini? Let us offer it to God as a living sacrifice, holy and acceptable to Him, which is our reasonable service. Pag-alagad lang yun sa Ginoo. Parang atong mubo nga kinabuhi nga naa dinhi ma-enjoy nato. Kay without God, we are nothing. Life without God, pwede mo kumingon it's useless, but life with God is meaningful. Mabitaw sa Ecclesiastes nga atong basahon, ang writer nag-ingon siya, meaningless, meaningless, walay pulos, kakawangan, kakawangan. Kasi kadaghan nga mga butang ngayon na sinatian, at the end of the day, na-realize niya nga ang katagbawan lang yun ay sa kinabuhi, ang pag-alagad nga na sa Ginoo. Ang kinabuhi nga naa sa kamot ni Lord. Mubo lang yun kay ang kinabuhi, apan kung nga to ang kinabuhi naa sa kamot ni Lord, mahimo ni siyang mapuslanon, o mahimo ni siyang meaningful nga kinabuhi. That's why, though life is too short, but if we will give this life to God as a living service, as a pleasing testimony to Him, mahimutang malipayon sa aton kinabuhi. Amen? Because life is short, let us spend it wisely. Tungod kay mubo lang ang kinabuhi, let us spend it wisely. How? Ako nagisulti ganiha, of course. Let us offer this life as a living sacrifice to the Lord. Let us be a living witness. Let us tell others about Jesus. Let us tell them that there is life after here. Dili ta taga dinhi, we're just strangers in this world. Lumalabay lang ta dinhi. Ang atong tinuod nga puloy-anan ang langit. Dili dinhi mga igsuon. Muna nga dapat dili ta ma-attach kaayo dinhi. Though atong i-enjoy ang mga favor, mga blessings ni Lord samtang buhi pa ta dinhi sa kalibutan, apan dapat dili ta mahimong attach kaayo niini bang nga daw dili na ta gusto mo hawa diri mawili na kaayo ta. Nya tungod kay wili kay ta sa mga butang sa kalibutan, ang atong focus na divert dinha. But still, let us be reminded, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Siya gyud gihapon ang atong dapat unahon. Because life is short, let us live it wisely. How? Of course, ang mga practical na itong mga application, let us love our family and let us enjoy our fellowship with them while it lasts. Atong i-enjoy ang atong pamilya. Ang kasagaran karon nga nahitabo no sa among naobserbahan no kay ang ginatira gyud sa kaaway gani, ang yun ginatagaan ganig focus karon, gubaon gyud ang mga relasyon sa pamilya. O di kaya sa kanang ilang ginadistort sa kaaway ang mga priorities sa mga pamilya. Muna nga kita nga nakasabot nga atong kinabuhi mubo lang kaayo, ato ni siyang kanang ikinabuhi nga manggialamon. Una ni ana, let us love our family. Husband, you ought to love your wife. Wife, love your husband. Children, obey your parents in the Lord. Dapat dito tagagluna ang kaaway nga mupuyo sa atong panimalay mo destroy sa atong family. Kay wa ta kabalo unsay mahitabo ugma. Unya kulangan ta sa atong pagpadayag sa atong gugma sa atong mga isig ka pamilya. Unya manghinayang na lang ka, magmahay na lang ka nga wala nimo nasultian nimong papa I love you, wala nimo nasultian nimong mama I love you, ikaw mga ginikanan wala mo nasultian I love you imong mga anak because you took it for granted because you thought nga ana lang gyud na siya mabuhi man ta magkinabuhi ta okay. Pero wato gi-spend og maayo kaayo ang ato ang mga time sa atong family. Let us love our family. Let us enjoy their company. Mag-enjoy ta sa ilang uban-uban ba hugoy-hugoy ba? Kay tungod manggod sa grabe ka nga diversion kaning mga cellphone, mga ana usahay bisag naasulod sa balay, naasulod sa kanang nasa tubangan sa kananan. Imbis nga mag-usa na unta, nagatubangay na kay mangaon. Ang mga mata gihapon sa cellphone. Pwede ba inyong himuong balaod sa inyong balay nga naay nga kada kaon walay cellphone gyud nga inyong dalon diya sa lamisa, taguon gyud ang cellphone? Dapat kung mangaon gani tutok gyud diya sa pagkaon niya, tutok mo sa inyong panagistoryahay. Kami sa balay ang among pinaka-best mentoring time, coaching time, discipling time during kaon gyud kay once si pastor di makasugod istorya wa na gyud na discipleship time na gyud na. One thing leads to another, ginatudluan mi niya, ginaistoryahan mi niya, mangutana lang ka sa iya, yan naming i-feed og dagang mga butang.
Una nga sa mua, as much as possible, ang cellphone gyud unta wala gyud na atubangan sa lamisa. Wala gyud na atubangan sa lamisa. That's why love your family, enjoy your time with your family. Another thing, because life is short, let us spend it wisely. Stop the hate. Forgive. Be kind and do good things to your family and of course to everybody. No? Kanang dagha mga tao karon nga dahang kay sila bagahe nga ginabati silang kaugalingon. Na ako'y friend nga namatay iyahang mama, aneurysm pod. Nag-text sa ko, friend, namatay akong mama. Muli daw siya, paabot niya, wala niya naaptan ng iyang mama. Pag-abot lang yun niya, naapa daw last breath, pero wala sa nag-istoryahan niya. Ningon siya, ni-share siya ba nga. Usa sa mga butang nga, wala gyud daw kaya, nagyang gimahayan. Kana bang, dili kay siya expressive sa iyahang mama. Dili siya expressive. Sila magsuon dili expressive. Yung napag-bingkil-bingkil gamay. Napag-dili pag sinabtanay. Uto ako siya ginig. So, inako, friend, yung mga nakita, di ba ang kamaturan, death will come anytime. Nasign to mga panahon ba nga, wala ninyo na-spend ang time sa inyong pamilya. O niya, napag yung mga panagbingkil, napag yung dili pag sinabtanay, napag yung mga kasuko, kaligutgut. Stop that. Stop the hate. Forgive. Be kind and do good things. Kay short lang kayo itong pagpakitaan na sa ato ang mga kaigsuunan. Another thing, last, pero ako nasulti siya, witness and be part of the end time harvest. Una siya ang ato ang dapat buhaton. Because life is too short, let us live wisely. By loving our family, spending more time with them, stop the hate, forgive, and be kind and do good things to the people around us. Witness and be part of the end time harvest. Una siya atong dapat buhaton. Number 2, di ba, life is too short. Muna siyang simple truth. Number 2, nga kamatuoran, what you own is not who you are. Kung unsa imong giangkon, imong ginasulti nga imuha, actually dili na ikaw. Siguro medyo dili malibog mo na pero ato na siya explain further. Pero ang question mo ni siya, what we think we own. Unsa man ang mga butang atong giisip nga ato abe? Ang uban ingon sila kining kinabuhi. Ako aning kinabuhi, ayo ko niyog buti, di ba? Makaduho ka na nga mga istorya sa mga tao. Ako aning pamilya ay pagbuot. Ako aning kaminyoon, ayaw pagbuot. Ako aning balay, ako aning sakyanan, ako aning negosyo. Ako aning posisyon. Di ba? Muna siya atong ginasulti kanunay. But the truth is, we are what we are because of Christ. Even those things that we call our own, our life, actually it is not our own. Kinabuhian nato kung gihatag lang ni Lord. Sama sa akong giingon na ni siya kinutuban. Kanang atong mga butang, dili na siya actually atua. Bisag ato nang ginaingon ba nga akong gipalit, gikan sa akong income. So sa tinuod lang, kung wala kang itagaan ni Lord og kusog og kaalam, dili man ka magka-income. Dili man ka magkatrabaho. It is the Lord who gives us wisdom to acquire wealth. Usa din gitagaan tagkaalam ni Lord, of course, na-compensate ta, nakasweldo ta. Nakakwarta ta. So nakapalit tag butang. Pero kung ato gyapong balikon gihapon ang pinaka bottom line yun, it's the Lord who gave it to us. That's why we have nothing to call our own. Our position kanang unsa man imong position nimo, unsa man imong degree. Unsa man imong business. Yung siguro mo na siya imong title diri sa kalibutan. Pero sa gihapon ang kamatuoran, wala ka nahimong ingon ana kung wala gitugot ni Lord. Dili na mao ikaw. Kung unsa imong nadawatan karon, actually dili na mao ikaw sa mata sa Ginoo. Kay unsa man ang gusto sa Ginoo nga mahimo nimong identity or mahimong mailhan ka. Gusto sa Ginoo nga mailhan ka dili sa imong pagkadato, dili tungod sa imong posisyon o sa imong degree o sa imong mga nadawatan o sa imong mga naimbak o na-deposit karon. Apan ang gusto sa Ginoo nga matawag ka nga mao ikaw kung ikaw identify kay Christ. In short, what we own is not who we are because the truth of the matter is that what we own is from the Lord. But who we are is our identity to God. We have to be identified in Christ.
Kita nga mga Kristohanon dapat kung naamay dapat mailhan ta. Sa dihang mugawas ta na ata sa gawas, manarabaho man ta, mailhan ta nga anak ta sa Ginoo, dapat musanag si Kristo sa atong kinabuhi. Dili ingon ba nga kung kitay naata sa atong trabaho, naata sa eskwelahan, naata sa atong negosyo, mura tagpareha sa ilaha. Dapat maglahi gyud ta. We have to be different. We have to be identified as Christ ambassador, as Christ children, as His beloved. Pero sa gihapon sad gihapon karon ang realidad ba nga daghan gyud gihapon mga Kristohanon nga naa sa marketplace pero dili sila mailhan nga Kristohanon. Daghan gihapon nga mga Kristohanon karon nga maulaw sila nga ma-identify as Christian. Simple lang. Na mga opportunity nga kanang na mga program o na mga gathering nga hangyon gani ka nga ikaw mag-pray kay ila maghibalaan nga dili ka nga born again ka or Christian ka. Usay nagya po yung mga Kristohanon nga mobalibad. Ay dili lang ko ikaw lang kay wala ko kapangandam. Andaman pa ba din ang pag-ampo? Ang pag-ampo kinabuhi naman nato nga Kristohanon. We pray because we seek God. We pray because we love God. We pray because we ask something from God. So meaning, ang pag-ampo, lifestyle na siya. Yeah, every time may request for prayer is an opportunity. Pero sad to no, taghan yung gahapong mga tao ba nga, yes, identify sila nga, kuyo ka ilang posisyon, kuyo ka ilang kahimtang sa kinabuhi. Identify sila nga dato, daghang ka isa mga kabtagan, pero wala sila ma-identify kay Christ. Daghang mga tao ngayon ani ilang kinabuhi. Psalms 20 verse 7. Ingon pa sila, ingon pa ang verse. Some boast in chariots, some boast in horses, but we boast in the name of our Lord, of the Lord our God. Sa ibuti pasabot, ang uban nga mga tao, ang ilahang garbo ba? Kanang ilahang naangkon, mga kabtangan, o ilahang mga posisyon, ilang mga title. Kani manggong chariots manggon, nagpasabot siya sa kanang atong mga possessions ba? Ay kani ato manggod sa karaan, sa Old Testament, kung daghan manggod ang mga chariots o horses, inila manggod ka. Lahi ka, dato ka, halangdon ka, royal family ka. Munang gingon sa Biblia, figurative ni siya nga, ang uban ang gahambog sa ilang pagkasila, kung kinsa sila, kung sila mga posisyon, kung sila kadato, kung sila mga naangkon. Apan kita nga anak sa Ginoo, sa atong ipangahambog nato ang pangalan sa Dios sa atong kinabuhi. That should be our identity. That we are Christ, we are His beloved. So kung naamay mga panalangin si Lord nga gihatag sa atoa, ato na siyang i-consider ba nga yes, panalangin na ni Lord. Pero ang pinaka-importante, kita ma-identify as Lord's property. That we are His beloved, we are His children. Katong yung last nga Friday training kanang na-struck ko sa word ba? Murabag na ano gani ko kanang napukaw ko pagbalik ba? Katong ningon si Hani, si pastor ngayon siya nga, look at the fields. 4 months from now, they are ripe for harvest. The field truly is ripe for harvest, but the laborers are few. Meaning the harvesters are few. Ang nihunon, naana, baga kayo. Andam na sila ngay harvest. Pero gamay lang ang mga nagtrabaho o mga laborers nga nagtrabaho para mo ani ning alan ni hunon. Nya giingon niya, gi-mention niya, gi-quote niya katong line niya giingon sa preacher during sa G12 conference nga ingon pa ang isa ka kanang lecturer or preacher. The harvest is plentiful, but the laborers are lazy. Yes, na yung mga Christians karon nga kanang yes, kontento na lang yun kay sila nga magsimba, mag-alagad, pero wala sila wala sila nahimong kabahin sa harvest. Dili sa harvesters. Spectators lang sila. Pero naka-strike the most sa ako, ingon siya ba, ingon si Pastor Ding ba nga, pero sa iya daw ingon siya, yes, the harvest is plentiful, but the laborers are decreasing. Gamay na lang kayo participate sa harvest. Because many of the Christians, professing Christians, so-called themselves Christians, are not doing their part, are not participating.
And worse, they are not identified as Christ children or Christ beloved. Kay maulaw man sila. Dili man sila naka-bold. Dili sila naka-courageous to share the gospel. Muna nga gadikris ang number sa mga harvesters. Kanang mga tao ba? Mga Christians, mga anak sa Ginoo nga moadto gyud sa harvest field. Unya, mo participate, musulti nga kinahanglan nila sige ang nila ang Ginoo. That's why let's not just settle for having something on our own. Because what we own is not who we are. We are reminded again this morning ba nga, we are called God's beloved. And our identity is not because we have something like this and like that, but we have Christ in our lives. And because we have Christ in our lives, we have to participate the work of the Lord. Truly, the harvest field is now ready for harvest. People are now waiting for us to tell them about the saving grace of our Lord Jesus Christ. And we have to put on that identity that we are Christ's property and we have to participate on this harvest event. Ito nga diri sa simbahan, if you notice, dahang kata ginahimo nga mga butang ba nga, parang yung gani madasig ta, madugangan ta, ma-equip ta, mabansay ta, ma-prepare ta, ma-discipline ta for harvest. Nagahimot ang mga pag-ampo, nagahimot ang mga prayer and fasting, mga Daniel's fast, so forth and so on. Wala gyud taga-undang paghimo niini. Kay lagi gusto nato ba nga daghan ang mo participate. Unya, of course, di man ta pwede nga muadto lang dito sa harvest field. Ya dili ta ready. Dili ta andam. Muna nga gahimot tag avenue, gahimot tag mga activity para masangkapan ta, maandam ta. Magampu ta, magbasa tag Bible, mag-devotional ta, over and over again, kabalo ko igsuon, makulili lang yung indalunggan sa amuha ba. But we have no choice. Kung dili, balikon yun mo, balik-balikon mo pagpahindom kay basic mangguni siya, basic elementary truth. That our identity must be in Christ. Dapat kita malipay yung sa atong mga, of course, malipay man ta, mag-enjoy man ta kay favor, panalangin na ni Lord, pero dapat mas malipay ta kung maggamit ta ni Lord. Anong end time nga harvest? Okay, that's the second one. First truth is that life is too short. Second truth is that what we call our own is not who we are. Dili ang mga butang nga naa sa tuwa mo na kita kay dili na mao kita, mawala ra na siya. Biyaan ra nato na siya. Di ba ingon ang ato ang gibasa kaganiha sa Ecclesiastes? Ang tanang butang atong gihaguan dinhi. Ingon siya, tanang gihaguan niya. Padato, grabe nga mga kabtangan, mga possessions. Gitigom niya, ug sa dihang namatay siya, gipahimuslan lang sa uban nga nagsunod niya. Ngun ana ang kamatuoran sa kinabuhi. Bisag unsa to pagpaningkamot, di na to na siya madala sa lubnganan. Apan kung naa si Kristo atong ikinabuhi sa atong kinabuhi, unya sultihan atong uban mahitungod kay Kristo Jesus, kana sila nga mga tao mo na sila ang fruits that will last. Muna sila ang bunga magpabilin ang kalag. Apil bagod mag-training ba, lindot kayo mga training lessons na to. Very kanabang makapukaw gyud. Grabe gyud ang kanabang mind-blowing gyud siya nga mga revelations. Very lang, actually ginabalik-balik naman na siya, pero lahi gyud ang dating basta maminta ma-refresh ta. Last but not the least, truth. Okay, simple truth, life is too short. The second one is, what you own is not who you are. Number 3 is, all things come to an end. Good or bad things come to an end. Tanang butang di sa kalibutan, igsuon, mamaayo man na siya og madautan. Mawala yun ang tanan. Matthew 24 verse 35 nagingon, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang langit o ang yuta, mahanaw ang tanan. So buti pasabot, ang mga binuhatan pod, mamaayo man na o dili, ang mga butang pod, nga naadri sa landong sa langit o sa yuta, mahanaw gyud ng tanan. Unsa ra man ang dili mahanaw, ang words ni Lord. Ang pulong ni Lord. Muna nga ato gining i-treasure ning word ni Lord. Kay mo lang din siya atong kuptan that will last for eternity. Good or bad things comes to an end. Muna siya ikatuod tulo ka matur. Meaning wala gyud di ay modugay nining kalibutan. So kung nunot ka eta dinhi, attach ka eta dinhi, grabe di ang atong focus sa pagpaningkamot.
Mali ang ato ang gipaningkamutan. Dili siya mudugay. Muna nga, let us hear the conclusion of the whole matter. If life is too short, and what we own is not who we are, and if all things, good or bad, comes to an end, what shall we do then? Let us hear the conclusion of the whole matter. Let us go to Ecclesiastes chapter 12, verses 1 to 7, and 13 to 14. Pero actually, ang pinaka-verse lang yun nga gusto na ako i-focus din as the conclusion of the whole matter is this. 12:13. Pwede ba sa King James Version nato basahon? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every good work, for God shall bring every work into judgment with every secret thing. Ang ubang nga translation sa NIV, including every hidden sin or hidden thing, whether it be good or whether it be evil. So ang conclusion of the whole matter, ang ato gid dapat buhaton, after knowing and after nga nag-remind ta ba nga life is too short, the things we own is not who we are, and everything that comes to us will come to an end soon, as we expected. What shall we do then as a conclusion for the whole matter? Verse 13, fear God and keep His commandments. Para mahimutang aware ba sa dapat atong buhaton. Kay wa man ta kabalo kanus alang takutob. Bisag ako kabalo. Healthy kay ko karon tan-awon ninyo. Pero kabalo sa metabo ugma. Sunod semana, sunod bulan, sunod adlaw. Yung kung akong saligan ka ng akong naangkon lang, ang mabutang nga naa sa ako karon. Dili man malipay ma-honor si Lord ana kay gusto niya ma-identify ko as His. So you have to do His calling. Anasan ko, as a conclusion, what shall we do then? Ang first ingon ni Lord din sa Ecclesiastes 12:13, fear God and keep His commandments. Unsa man ang pinakasimple nga application nato aning 12:13. Naitulo ka butang nga akong nasilip nga dapat atong buhaton as practical tips nga atong dapat buhaton samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Lord. Sa ganingon siya nga, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Unsa may tulo ka butang nga akong nakita diri to simplify the whole matter. Number 1, the whole duty of man is to fear God. Gibalik lang gud siya actually ang word, pero giklaro lang ba? The whole duty of man is to fear God. Ang kinatibuk-an gyud ay nga trabaho or kaakuhan sa tao mohadlok sa Ginoo. Ang pagkahadlok sa Dios. Nang pangutana, what does fear God means? Fear God means a loving reverence of the lordship of God as our creator. Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. O ba? Proverbs 1:7 palihog. Abot ang sa kong nahuna. Fear God means kanang a loving reverence to God's lordship as our creator. Pero sa gidi ang fear God, ingon pang Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, but fools despise wisdom and discipline. If we say the fear of the Lord is the beginning of wisdom, unsa man day ang wisdom ni Lord? Asa man makita ang wisdom ni Lord? Asa man para mag-guided ta unsa gyud ang kinabuhi, para ang atong kinabuhi mahimong may nadlukon kay Lord. Asa man ta mangita may tungod sa fear ni Lord? Of course, sa Bible. Magbasa gyud ta og Biblia para magiyahan ta. Kaya that's the whole duty of man. Nga nabitaw diri sa simbahan, ginadasig gyud ta. Nahimo gyud natong kanang core values ba? Nahimo gyud tong kanang ganing value gyud gani din ginabalik-balik gyud nato kanunay nga. Gawa sa pag-ampo, magbasa gyud ta og Biblia. Kadiha man gud magsugod ang atong pagkahadlok sa Ginoo. Ang pagkahadlok man gud sa Ginoo dili buti pasabot ba nga sa diha makadungog ka sa word ni Lord, makadungog ka sa pangalan sa Ginoo, maghadlok na ka. Kanabang murabag kanabang kanang fear of kanabang authority no. Bisan tuod si Lord ang atong ultimate authority, pero ang buti pasabot sa fear of the Lord is that loving His word. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is loving His word. Living in His word.
applying His Word, and doing His Word. Ang pagkahadlok sa Ginoo mo ipag kaalam. Yang kaalam gikan man sa Biblia. Unsa man ang naa sa Biblia? Unsa man atong mabasahan dinhi? Kung ato siyang gigugmaon. Muna siya atong whole duty. As long as we live, we ought to love the Lord. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind. That is the first commandment. Ang pagigugma sa Ginoo mo pud ang pagkinabuhi subay sa iyang kabubuton. Unsa man ang kabubuton ni Lord? Nga kita nga iyang mga kaanakan, mahimutang panalangin ug sultian pud ang uban mahitungod sa iya. The fear of the Lord is doing His word. Unsa man ang word ni Lord? Magkinabuhi tang tarong para ang mga tao sa atong palibot makita nila ang atong kinabuhi nga tarong, ilang masabtan nga ang kinabuhi day nga matarong, diha lang gid ang pagsunod sa Ginoo. The fear of the Lord is just like kana bang mahadlok gani ka nga ang imong kinabuhi mapariwara. That's why you have to follow His words and His statutes. That's why we have to live in His word. That's why we have to read His word. I don't know about you, pero okay lang ba sa inyo nga the whole week through, di mo magbasa og Biblia? Okay lang ba sa inyo nga, so sa kaadlaw, wag yung nabasahan, bisag usa ka book verse? Nga naman lagi kung sa kaon, di ta kakaon og pamahaw, paniudto panihapon, madili ang paniudto na ito, murag baunsa, kay murag balipong na. Kaya lagi wata kakaon na ng pamahaw, dapat atong i-recover pagka lunchtime, mag-brunch na lang ta. Kay gutom na ta physically. Kung nga na ta ka-sensitive sa needs sa atong physical being, why not sa atong spiritual being? Let us read the word of the Lord, samtang libre pa ni siya. Kaya na ay mga nasod nga karon dili na nila ginapabasa ang Biblia, ang Vietnam mismo. Mabi na sa part sa Hanoi. Dili ingon ana kalibre ilang pagbasa sa Biblia. Pero kita, we have all the freedom. That's why, number one, the fear of the Lord, the whole duty of man is to fear God. And to know how to fear God, we have to read our Bible. One Proverbs a day kicks the devil away. At any time of the day, read your Bible. Ayaw kung inginan ninyo nga busy mo, kadita ng panahon busy tayo suon. Dili ka tinuod ng busy. Nga naman lagi, makatanaw man tag TV lagi. Makatanaw man tag mga drama, makatanaw man tag mga Netflix. Pila man ang ka-hours. Pero by simply reading the word of the Lord, it won't take us 10 to 15 minutes. Pero daghan na nagkahimuan sa atong kinabuhi. That's what number one. The whole duty of man is to fear the Lord. Number two, to keep His commandments. Muna siya atong conclusion for the whole matter, ha? To keep His commandments. How to keep His commandments? Yung keep manggutipigan, let us obey. Meaning, obedience is the key. Di lang takutob nga mabasa sa pulong sa Ginoo, let us obey, let us apply. Kabulo ka igsoon kita din sa PCCC. Di kita nakulangan og mga pagtudlo ba? Grabe ang mga pulong, mga revelation, pagpadayag ni Lord sa to sa church ba? Yang kamatuoran ana mao nga kanaganing ato mga nadungog diri nga mga pagwali, kumadto kag mga conference, mingog ka bang hala? Giwali na gud dito sa atua ay. Giwali na gud ni Pastor Ding ay. Murag gi-refresh ra o ila bitong nali mga bagong pagpadayag pero almost the same kay pareha man gyud ang word ni Lord. Dili ta lisod pa paminawon. Kay gusto mo gyud kay ta maminaw. In fact, karo kanagaling siya mag-observe ko sa inyo, nag-bless ko sa mga PCCians ba kay usa ka values ba nga akong nakita diri ba nga ganahan kay ko kana bang kung naay magwali maminaw gyud ta. Kung naman galing mo tindog, dili gyud nga nakadaghan kay for personal reason, pero kasagaran gyud maminaw gyud. Dili gyud mag-istorya kana siya nga value na instill na sa tuwa diri sa church. Nindot kay na siya. Dili ta lisod pa paminawon kay maminaw man gyud ta. Kabulo ka asa talisod? Application. Daghan na kay tag notebook ba? Sa ato ang mga notes diri samtang na magwali kay gihimo atong batasan nga mag-note gyud ta. Pero sa mga notes nato pila diha atong na-apply?
Pila atong ginahimo. Kung atong isang i-percentage, out of 100 pila diha atong gihimo sa mga notes nga naa sa imuha. Ya kanang notes nimo karon imong gisulat karong Domingo. Ya pagligid sa mga duha ka bulan, gibalikan ba nimo na siya nga notes? Sa tinuod lang. Magtinud-anay taron. Karon nga nag-take ka og notes. Ya after few months or it could be days lang or years. Gibalikan ba nimo na siya nga notes? Karong July unsa man ang adlaw 13. Gibalikan sa ganitong July 13 nga notes, imo ba siyang gi-scan over? Nag-backread ba ka? I don't know. Dili ko sure. Ingon ana ta kahinay sa application. That's why what shall we do then? We need to make an adjustment. Kay the whole duty of man is to fear God and also to keep His commandments. We have to obey His word. Unsa man natong i-obey kung wa tagabasa, wa to ginabalik-balik kay dili man gyud na siya masabtan dayon ba, dili man na makausaba. Kana maminaw ta, kamo karon naminaw mo, ganahan mo. Mo dili man na siya makausab ang iyo siyang manamnam mausap. Mo nga balikon gyud na siya og basa para atong ma-apply effectively. Pero diha man gud ta hinay. Kung napatay panahon, buhi pa man ta. As long as we live, there's always a chance to change. Amen? Number 3, to prepare for eternity. As a conclusion for the whole matter, ang atong gikuha sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Naglangkob ni siya tulo ka importante kay nga mga mensahe. Number 1, the whole duty of man is to fear God. Number 2, to keep His commandments. It means obedience. Last, to prepare for eternity. Ginapahinumduman gyud ta ni Lord over and over and over again this issue para maandam ta sa eternidad. Kay lagi sa akong giingon, all things good or bad will come to an end. And after this, what will happen? Judgment. Matthew 16:27. Nalang ko last 2 verses before ko mag-end. Matthew 16 verse 27, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what he has done. God will reward us. There is a reward. There is a judgment nga mahitabo. And God will reward us, whether it is good or evil, according to what we did. Muna siya ang ato ang dawaton. Una, 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. Ingon pa dinhi. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due to him for the things done while in the body, whether good or bad. Sa ibuti pasabot, nagyutay ato bangon nga husay. That's why we have to prepare for eternity. Dapat atong kinabuhi karon atong iandam-daan. Kung asa ka gusto mo adto, do what is right. Kaingon pa ang 2 Corinthians 5:9 to 10. So we make it our goal, dapat ato ang tumong, nga atong mapahimutan ang Ginoo. Bisan sa karon nga buhi pa kita kanang whether we are at home, meaning buhi pa ta, in the body or away from it, meaning gumamatay ta. For we must appear, every one of us must appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due to him for the things done while in the body, whether good or bad. Nang pangutana, are you ready? Nabakagi mga preparation karon. If we say we have to prepare for eternity, what if tomorrow God will come? Or what if tomorrow we will die? Komo na siya nga pangutana. Kung mamatay ka ugma, nagsimba ko. Manaday na. Pero ugaling ba itugot ni Lord, how ready you are?
Can you confidently appear before the judgment seat of Christ and say to the Lord, Lord, I have fight a good fight of faith. I have finished the race. Makaana ba ta? Lord, daghang kong nahimo samtang buhi pa ko Ginoo. Makaana ba ta boldly? Igsoon kung dili ka pa ingon ana ka confident, napatay mahimo karong panahona. Now is the time for us to change. Napatay mahimo nga mga adjustment. Muna nga ayaw, do not take it for granted every word that you have heard in this pulpit. Kay every nuggets of wisdom that you have received from here, truly we can benefit it if we will apply it. That's why simple truth in life, simple lang gid, di ba? Simple lang gid kay siya, gidabalik-balik raman. In fact, ato na siya mapaminawan bisag kinsa nga mga preacher, pero sahay, we take it ordinarily. And let's be reminded again this morning. Number 1, simple truth in life, life is too short. Live wisely. What you own is not who you are. Because in the eyes of the Lord, your wisdom, your possession, your position is nothing. It's just like a rag. Trapuran atubangan sa Ginoo. Trapuran atubangan sa Ginoo. God wants you to be identified with Him. You are His beloved. You are His children. You are the sheep of His pasture. That's why let us work on it, not on the things on this earth. Number 3, all things come to an end, both good or bad. Heaven and earth will pass away, but only the word of the Lord will remain forever. That's why let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Meaning, the whole duty of man is to fear the Lord. Dapat kinahanglan ta mag-evolve. Natay mga personal development kanunay, mag-appeal tag training. May pwede mga buluhaton, igsuon kay dili good enough ang Sunday service lang. Mamina mo sa among wali, ma-bless man mo. Kaya syempre, ang amo ang kasing-kasing manggod kanunay, Lord, tagaimig kaalam, tagaimig pulong Ginoo, nga mga katawhan nimo Ginoo, mahinagbo ilang mga pagkinahanglan, mapanalanginan sila Ginoo, kabas na sa gipanghambin nga mga kabugaton, sa diyan ani sila, unta mamauli sila Ginoo nga matawhay ilang pagbati, di ara kutob ang among mahimo. Pero kung apil mo mga training, matudluan man ta sa mga basics, step 1, step 2, step 3, unsa atong dapat buhaton para mahimutang madinaugon sa kinabuhi. Of course, to keep His commandments, obey, apply the word. Please apply the word. Let us apply the word. So much have been heard on this pulpit. Tagkan na katang nadunggan. But application is less. Let's apply everything. And prepare for eternity. How to prepare for eternity? Of course. Let us do the will of the Lord. Let us live uprightly. Let us be holy, for our God is holy. Manindog tayo igsoon. Hallelujah. Sa tulo ka mga butang nga atong naisgutan karon ba? Mga simple lang kay nga kamatuoran sa kinabuhi. Siguro siyang kasimple usahay murag ato na lang siya ginapalabay, pero God is reminding us this morning. And let's be mindful about this. Inabog di mong katapad, igsoon, life is too short. Let us live wisely. Ina siya, come on, sige na siya. Let us live wisely. Inapagid siya, what you own now is not who you are. Ina siya. You are God's beloved, you are Christ. You have to be identified with Christ. Ina siya, another thing. All things comes to an end. Tanan ko digsuon mawala. Basi napakagihambin-hambin din na, surrender na kay Lord. And the conclusion of the whole matter is this: fear God, keep His commandments, and prepare for eternity. Now, kung asa mo na diha nga pulo nga kuan gyud sa imo kasing-kasing mo bang nag-spark sa imo ba? Can you just pause for a while, just kanang bow down your head, and as our musician will sing this song, aya sa mag-awit ha. But this is a time of reflection. I-reflect daw, Lord, asa man dito Ginoo nga murag ako lang gyud siyang ordinaryo Ginoo ba, pero this morning Ginoo nagpukaw gyud sa ako, Lord, that I have to do this. I have to do some adjustment, Lord. I have to do this, Lord, because I want to be with you for eternity, oh God. Come on.